Magandang buhay mga kaibon. Patuka muna tayo sa aking mga alagang parakeets. Ngayong umaga nagbigay pala ako sa kanila ng African mix. Yan, less na yung inalis ko na yung seeds ng sunflower para at least hindi sila mabilis na makapagpapataba. Nagbigay na rin ako ng naglagay ako sa tubig nila ng Premoxil powder para prevention na hindi sila sipunin saka magtae. Ganyan naman ako kahit na wala silang naramdamang mga sakit, for prevention lang naman nagbibigay ako minsan-minsan ng mga gamot sa inahalo ko sa tubig. Yun nga, ang pagbibigay niyan paminsan-minsan lang naman for prevention. Bali 5 oras lang naman natin na ibababad yan sa kanila. Pagkatapos ng 5 oras yan, pwede natin palitan ng plain water. Isang beses lang naman yan sa isang linggo yung pagbibigay ko niyan. Bali may kanya-kanyang schedule na yan na pagbibigay ko ng supplement sa kanilang mga tubig. Ayun nga, welcome back mga kaibon. Ayun nga, marami na naman tayong idadagdag sa ating ilalagay sa flight cage. At marami na naman tayong painakay sa ating mga breeder na mga isinalang natin. Yan pala yung isang breeder ko na crested at yung prailback na crested na parakeets ko. Bali ang itlog niyan ay siyam, tapos ang napapisa nila ay 7. At sana mabuhay ang 7 yan at marami na naman tayo idadagdag sa ating flight cage. Yan, bali yan ay pang 3 clutch na nila. At itong pangatlong clutch ay nakapagbuga sila ng 7. Yun nga, at nakikita ko na yung mutation nila na 5 opaline tsaka 2 red eye. Hindi ko pa mabiswal kung parehas ba Lutino to. Nakuha to sa sa pinakananay nila na yung Lutino. Yan, mapapansin nyo may halong talagang dilaw yan tsaka yung yellow face nya. At yung mga anak ay opaline yan na may pagka-crested. Yun, may na-visual na nga ako na 4 na crested din. Hindi ko pa nakikita kung prailback ba or double crested tong nilabas nila. Ayun nga, ito pangalawang breeder ko. Bali 1 linggo pa lang tong sinalang. Parehas rainbow to. Bali full body gray wing na yellow face at saka isang rainbow material. Yan, sinilip ko na kaganina yung nest box nila, wala pang itlog. Siguro by next week at makapag-itlog na. At nakikita ko na rin naman yung puwetan ng hen ay medyo bukol na, may itlog na yon. Naantay ko na lang kung makapag-itlog na tong hen. Hindi na to lumalabas sa kanyang nest box yun nga, pag napansin nyo nga yung ibon nyo na hen na hindi na lumalabas sa kanyang nest box, tapos sinusubuan na lang ng cock, ay possible na mag-itlog na yan or may itlog na. Yun nga mga kaibon, ito nga pala yung kaganina nga pinakita ko nung unang merong 7 napisa na itlog. Ito yung cock na yung tatay na prailback na double crested.
At yung asawa naman niya, yung hen, ay crested lang. At na-visual ko na yung anak nila na 4 na pirasong opaline ay crested. Pero hindi ko pa nakikita kung ito'y double crested. Ayun nga, at meron nga nasingit na dalawang red eye. Yung isa, possible Lutino na. Siguro tong isa naman ay nakikita ko na na siguro possible din na na Lutino or Palo. Oo. Pero red eye yan parehas. Kaya nga yun nga, sabi ko nga marami na naman tayong marami na naman akong ibababa na mga bagong painakay at madadagdagan na naman yung nasa flight cage ko. At yun nga, may mga i-out na naman tayong mga bago na mga iba-ibang mutation na may out natin at makapag dagdag na naman tayo ng ng pambili ng mga vitamins nila at patuka. Ito nga yung pangatlo kong breeder, bali nung isang linggo ko rin to isinalang. Itong cobalt blue na normal na kak at pinaris ko sa sa Lutino para maiba naman tayo ng mutation na may lalabas sakaling kung ano man yung may labas nilang mutation. Kasi nagagandaan din ako dito sa kalalabasan kasi nga cobalt blue plain na Lutino, pwede itong maglabas na opaline din or mangyayaring cobalt green or possible cobalt blue. Ayun nga, at pagka mag-itlog nga itong dalawang cobalt blue tsaka yung pinares nating Lutino ay makapagpalabas din tayo ng magagandang mutation. Ito yung magpares na double crested at crested. Lumabas muna sa kanilang pugad. At ayan, nakapapansin ko nga nag-mate na naman to kahit na medyo maliliit pa yung mga anak nila. Ito naman yung yung pang-apat na breeder ko, yung parehas na rainbow. Yan, merong na yan, meron na silang mga inakay, medyo malaki na, 3 yan. 3 rainbow din na siguro mga mga 2 weeks pa bago ko na ibaba at ilagay sa flight cage. At antayin ko muna marunong na silang tumuka at kayang-kaya na nilang agawan sa pagkain sa may flight cage. Kasi oras na nilagay natin na hindi pa sila marunong tumuka at nag-aano pa sila ng subo ng magulang, may possible na mamatay yan. Kasi nga pag nasa flight cage na yan, sama-sama na sila doon at baka maagawan na to ng pagkain at hindi marunong na makipag-agawan. Ganun ang ginagawa ko. Naantay ko muna na marunong nang tumuka yung mga anak nila bago ko ihiwalay sa mga magulang. May mga naman may mga ganun din naman yung mga ibang mga breeder na bago nila iwalay yung kanilang mga inakay, inaantay mo nilang marunong tumuka. Bali ito yung 3 anak nila na puros rainbow at yung isa violet naman. Yan, rainbow rin naman yan. At napuruhan natin na rainbow. Ito maganda tong isa, yung rainbow violet.
Oo, yung violet. Kasi ayun yung sabing rainbow na rainbow talaga. Oo. Yan yung isa. Medyo bata pa yan kasi ayun yung huling napisa. At itong dalawa na to ay hindi pa naman marunong tumuka. Siguro mga 2 weeks pa bago ko ilipat sa flight cage yan. Oo. Pansin nyo, yan, wala na siya. Kompleto na yung mga balahibo nung dalawang inakay. At yung isa naman medyo ano pa, balbon-balbon pa. Oo. Yan, ganyan. 3 lang yan. Ang ano yan ang itlog niyan, 4. Isa ang hindi napisa. Bali itong pang ano ko, kakatail naman ay may ano na to, may itlog na. At nasilip ko na rin at fertile yung anak nila. Yung itlog pala, fertile naman. Bali ang itlog niyan 7. Nakita kong fertile niyan. Siguro mga 3, 4 ang fertile na ilawang ko. Sana makapagpapisa tayo. Minsan kasi may tendency na hindi nila masyadong nililimlim pag yun nabubulabog. At sana nga makapagpapisa tayo ng kakatail. Bali itong kakatail na to galing to sa kapatid ko, pinalaga sa akin at paramihin ko raw kasi nga wala siyang pwestong paglalagyan, kaya dito na lang sa akin na nilagay. Bali ito pang isang breeder ko, parehas naman na ang inanak nila parehas na albino. Kung mapapansin nyo, magulang niyan ay hindi siya visible na na lutino tuloy, albino. Bali ang magulang niyan ay rainbow, parehas rainbow. Yan yung magulang niya, rainbow, pero ang inanak nila ay albino. Siguro sa genes nung nung nanay na may lahing nalayan ng albino at lumabas sa anak. Pero okay na rin yun kasi maganda naman. Bali itong isa ko pang mga breeder, itong hen naman ay opaline yan, opaline yun. Tsaka yung cock naman ay double crested. Yun nga, mapapansin nyo yung mga anak nila, bali iba-iba ring mutation ng lumabas. Ayun nga yung mga pinagbabanggangan na andyan, lumalabas na yung mga genes na mga ninuno na lumalabas na sa pag-anak nila. Merong merong isang albino na lumabas at saka may yun nga, meron kapares ng magulang. Itong isa na yun naman ay cobalt blue naman yung magulang at saka spangle ang lumabas, opaline, tsaka itong albino. Bali ang itlog niyan 3 lang. Meron pa yan yung isa, 3 yan. Bali 4 ang itlog niyan, isa ang hindi napisa. Kung makapansin nyo, iba rin yung mutation ng nung lumabas sa mga anak nila. Ayun nga yung sinasabi na yung mga pinagmulan nung mga ibon natin, hindi natin alam kung ano yung mga mutation ng mga magulang at napunta sa mga anak. Pag yung nag-itlog sila, lalabas na dun sa yung mga dating mutation na naipasa sa kanila.
lalabas sa mga magiging anak nila. Pero okay naman at magaganda naman ang mga kulay nila. Oh. Oh, ito nga, ano eh, oh, albino, tapos yung opaline. Oh, yan, itong mga ano ko naman, itong mga pinches, may mga itlog na yan. Bali, colony yan. Na ano ko kung naya ko na lang sila magpares-pares. At yun nga, yung mga itlog at wala pa naman napipisa na sa kanila. Bali, ano yan, 6 na pair yan, 6 din na ano, na nest basket. Wala kasi akong ibang space na paglalagyan kung by individual kung ilalagay na sa isang cage. Pero okay naman yan kasi nakakalipad-lipad naman sila. Maayos naman yung pag-iitlogan nila. Ayun nga, dito nga naman tayo sa aking mga pangkarerang kalapate. Nagpisaan na rin yung kanilang mga itlog. Bali, yan, ito, isang itlog lang at napisa na yung isang itlog nila. Pangalawang clutch na nga to. Yung unang clutch, okay naman, dalaway na pagpapisa. Bali, itong pangalawa ay isa na lang. Bali, habol ko to sa pang North Race. North Race ko yan. At 83 naman yan para at least may sali ko naman sa uli sa race na pang norte. Ito naman yung isa ko pang breeder na may itlog yan, dalawa. Ngayon check natin kung ilan nga yung napisa na na mga anak nila. Sabay-sabay yan, sabay-sabay silang nag-itlog. Kaya sabay-sabay din sila magpipisaan. Ilang kaya yung napisa na? Ayun, dalawa na yung napisa na anak nila. Healthy naman. Alagaan na lang natin sa sa vitamins. Yan, ihahabol ko na rin sa pang norte na race dito sa Muntinlupa. Meron pa akong isang breeder. Bali, dalawang itlog din yon. Ngayon, check ko. Check natin kung napisa na ba yung dalawa. At pang ano ko rin yan, pang north din. 2025 naman yun na karera. Check natin kung pisa na nga yung dalawa. Ayun, meron ng isa. Yung isa naman ay hindi pa. Siguro bukas or sa pangalawang araw yan, mga pisa na. Healthy naman yan. Yung mga ibon na yan talagang alaga sa vitamins at mga pagkain. Yun nga mga kaibon, yun nga yung mga pinakita ko, yung mga napisa na at mga bago ko na mga ilalagay sa lalagay sa flight cage na mga bagong mga paanak nila. Sige, hanggang dito na lang mga kaibon at sana nagustuhan niyo yung video ko at pa-share na lang ng aking mga video, pa-like, share and subscribe po ng aking YouTube channel, ang MBA Lopin Aviary, at pa-click na lang ng notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na aking in-upload. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa manonood mga kaibon.